Pagkatapos ng matagal na pananahimik, sa wakas ay kinumpirma ng negosyante, television host, at kasalukuyang tutok-to-win party list representative na si Sam Verzosa ang matagal ng haka-haka tungkol sa kanyang planong kumandidato Bill of Alhaldang Vainil sa darating na halalan sa Mayo 2025. Ang pagamin ni Verzosa ay naganap noong Linggo, September 22, 2024 sa kanyang pagbisita sa Barangay 128 ng Tondo, Maynila. Ang lugar na itinuturing na Manila City Mayor Isko Moreno. Ang naging pagbisita ni Verzosa ay bahagi ng kanyang programa ng pamamahagi ng tulong sa mga residente ng Smoky Mountain, kung saan mainit siyang tinanggap ng mga tao. Ayon sa mga residente, ang kanyang ginawang tulong ay isang malaking ginhawa para sa kanila, lalo na sa mga nasa laylayan ng lipunan. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang sinabi na handa siyang ialay ang kanyang sarili at kapalaran para sa mga tao ng Maynila. Walang pinipiling lugar ang pagtulong, sabi ni Verzosa. Dagdag pa niya, inudyukan tayo na maging mayor ang Maynila. Kung ito ang laban na gustong ibigay sa atin ng Diyos, ilalaban natin ito para sa mga tao ng Maynila, lalo na sa mga anak ng Maynila. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Verzosa ang kanyang pagbisita sa Tondo dahil nagkaroon ng mga balakid na halos pumigil sa kanyang pamamahagi ng tulong. Ayon kay Verzosa, may ilang mga tao at leader na humarang sa kanyang pagbisita na tila may kinalaman sa politika. Kapag tumutulong ka, mapapamahal sa iyo ang mga tao. At maraming ayaw mangyari iyon. Dagdag niya na may tinutukoy mga tao o grupo na tila hindi natutuwa sa kanyang patuloy na pagtulong. Ipinahayag din ni Verzosa ang kanyang pagkadismaya sa pamumulitika sa lungsod. Sa aking pananaw, panahon na para tapusin ang pamumulitika sa Maynila. Kung talagang gusto natin ng pagbabago, sisimulan natin ito sa ating mga sarili. Ang pagtulong ko ay hindi dapat harangin o pigilan dahil lamang sa politika. Huwag gamitin ang mga tao para sa pansariling interes, ani Verzosa. Ang anunsyo ng kanyang kandidatura ay tiyak na magdadagdag ng init sa darating na mayoralty race sa Maynila, kung saan tatlong malalaking pangalan ang magtatagisan. Si Verzosa, si Isko Moreno, at ang kasalukuyang alkalde na si Honey Lacuna. Ipinahayag ni Verzosa na magkakilala sila ni Isko Moreno at madalas silang magkakasama sa iba't ibang pagtitipon at seremonya, lalo na noong pandemya kung saan nagbigay sila ng tulong sa mga kabataan ng Maynila. Ilang beses na kaming nagkasama ni Isko sa mga awards night at nagkasama rin kami ng itayo ko ang eskwela para sa mga kabataan noong pandemya. Marami kaming pictures na magkasama at natutuwa ako na nakilala ko siya at nakatulong kami ng magkasama, pagbabahagi ni Verzosa. Ayon pa sa kanya, kahit marami silang naging pagkakaiba sa politika, ang kanilang pagkakaibigan ay nanatili, ngunit ngayon ay tila magiging mahigpit silang magkalaban sa halalan. Hindi natin babanggain ang mga pader ng politika sa Maynila, pero magtutuloy-tuloy tayo sa pagtulong, pahayag niya. Naging usap-usapan din ang mainit na pagtanggap ng mga residente ng Barangay 128 sa kanyang pagbisita, kung saan tinatawag na siyang mayor ang mga tao. Ayon kay Verzosa, ang ganitong klaseng pagtanggap ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon para sa pagbabago sa lungsod ang Maynila. Sa kanyang pagtatapos, nangako si Verzosa na hindi siya titigil sa pagtulong hanggat hindi niya nakikita ang tunay na pagbabago sa lungsod. Walang uuwing malungkot. Lahat uuwing masaya, may ngiti sa muka at may pag-asa. Ang kanyang pahayag na puno ng pangako sa mga taga-Maynila. Matinding matindi ang labanan sa darating na halalan sa Mayo 2025 sa lungsod ng Maynila dahil tatlong malalaking panggalan ang magtatagasan para sa pagka-alkalde. Ang dating mayor na si Isko Moreno, ang negosyante at kasalukuyang kongresista na si Sam Verzosa, at ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Honey Lacuna. Si Isko Moreno na naging tanyag sa kanyang mga makabagong proyekto at mga programang pangkaunlaran noong kanyang termino bilang mayor ay inaasahang tatangkain ulit makuha ang puwesto matapos niyang magpahinga sa politika at tumakbo para sa pagkapangulo noong 2022. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging kilala si Isko sa paglilinis ng mga lansangan ng Maynila, pagpapaganda ng mga pampublikong pasilidad, at mga proyektong nakatuon sa urban redevelopment tulad ng Manila Zoo at mga parke ng lungsod. Marami pa rin ang humahanga sa kanyang estilo ng pamumuno, ngunit may ilan din na nagdududa sa kanyang muling pagtakbo.
Samantala, ang bagong mukha sa mayoralty race ay si Sam Verzosa, ang tutok-to-win party list representative at negosyanteng kilala sa kanyang mga proyekto ng tulong sa mga nangangailangan. Kilala si Verzosa hindi lamang bilang television host, kundi pati na rin sa kanyang mga pampublikong serbisyo at mga charitable endeavors, particular sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang handa siyang ialay ang kanyang sarili para sa mga tao ng Maynila. Bagamat bago sa politika ang lungsod, inaasahan niyang magiging isang malakas na kalaban sa darating na halalan. Lalo pat mainit ang naging pagtanggap ng mga residente sa kanya. Hindi rin papahuli si Honey Lacuna, ang kasalukuyang mayor ng Maynila at dating vice-alkalde sa ilalim ni Isko Moreno. Bilang unang babaeng alkalde ng lungsod, si Lacuna ay mayroong malakas na base ng suporta, lalo na sa mga programang nakatutok sa kalusugan, edukasyon, at kapakanan ng kababaihan. Kilala rin siya bilang isa sa mga nagpatuloy ng mga proyekto ni Isko nung siya pa ang mayor. Subalit kailangan niyang patunayan na kaya niyang ipagpatuloy at pagbutihin pa ang mga nagawa niya upang makuha ang tiwala ng mas marami pang botante. Ang tatlong ito ay may kanya-kanyang lakas at base ng suporta, kaya't inaasahan na magiging masalimuot at kapanapanabik ang magiging labanan. Si Isko Moreno ay may advantage ng pangalan at karanasan. Si Sam Verzosa ay bagong dugo na dala ang pangakong pagbabago, at si Honey Lacuna naman ay ang incumbent na may pakinabang ng pagiging nasa pwesto na. Sa darating na eleksyon, ang magiging mayor ng Maynila ay hindi lamang ang magdadala ng titulo, kundi ng responsibilidad na pamunuan ang isang lungsod na puno ng kasaysayan, kultura, at mga modernong hamon. Sino kaya sa tatlo ang pipiliin ng mga Manilenyo upang maging susunod na alkalde?